Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa Biblical Studies. Ang panitikan ng karunungan. Kakaunti lamang ang bahagi ng Biblia na kasing yaman ng kaisipang teolohikal ngunit madalas na napapabayaan gaya ng panitikan ng karunungan. Bagamat ang mga paksa at pananalita tungkol sa karunungan ay makikita sa buong lumang tipan, ito ay matatagpuan ng masinsinan at nakapokus sa mga aklat ng Kawikaan, Mga Ngaral, at Job. Sa ngayon, ang mga aklat na ito ang bumubuo sa uri ng panitikang tinatawag na panitikan ng karunungan sa mga Bibliyang Protestante. Konteksto ng sinaunang kultura sa malapit na silangan. Ang panitikan ng karunungan ay hindi lamang natatangi sa Israel. May mga katulad na akda sa buong sinaunang panahon sa malapit na silangan, lalo na sa Ehipto. Gayunpaman, ang panitikan ng karunungan sa lumang tipan ay naiiba dahil mariin itong itinuturo na ang karunungan ay nagmumula sa iisang pinagmumulan lamang, si Yahweh, Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 19. Ang karunungan ay malalim na nakaugat sa karanasan at tumatalakay sa kung paano mamuhay ng masaya at matagumpay sa gitna ng mga hamon sa araw-araw. Kaya naman hindi nakapagtataka na mayroon ito sa iba't ibang kultura noon, habang hinuhubog ng mga karanasan ng tao ang kanilang sariling kaugalian. Sa Biblia, ang karunungang naipasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon ay kitang-kita sa mga maiikling kasabihan sa Kawikaan Kapitulo 10 hanggang 29. Siyempre, dapat nating hayaang hubugin ng pananaw ng lumang tipan ang ating pag-unawa sa tunay na kaligayahan at tagumpay. Mula sa aklat ng Job ay malinaw na minsan, kailangan muna nating dumanas ng matinding paghihirap upang makamtan ang tunay na karunungan. Gayunpaman, malinaw na itinatag ng lumang tipan na ang pagsunod sa karunungan ay ang daan patungo sa pagpapala. Ang ugnayan ng Kawikaan, Mga Ngaral, at Job. Upang maunawaan ang natatanging ambag ng panitikan ng karunungan sa Biblia, mahalagang makita ang kaugnayan ng tatlong aklat na ito. Ang aklat ng Kawikaan ay tinatawag minsan na maaga o tradisyonal na karunungan. Tama ito dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng kaisipan tungkol sa karunungan sa lumang tipan, at inilalatag nito ang mga pangkalahatang prinsipyo. Tingnan ang Kawikaan Kapitulo 1 hanggang 9. Apat na pangunahing kaisipan ang bumubuo sa diwan ng Kawikaan at sa pananaw ng Israel tungkol sa karunungan. Isa, ang karunungan ay nakabatay sa pagkatakot kay Yahweh. 2. Ang karunungan ay tumutukoy sa pagkilala sa kaayusang itinakda ni Yahweh sa paglikha. 3. Ang karunungan ay ang pag-unawa sa mga paraan ng Diyos sa iba't ibang sitwasyon. 4. Ang karunungan ay nakaugat sa matuwid na kaugalian at tradisyon. Dahil inilatag na ng Kawikaan ang pananaw ng Israel, mas maiintindihan natin ang Job at Mga Ngaral kapag ito ay ating binabasa laban sa konteksto ng Kawikaan. Ang dalawang aklat na ito ay nakapokus sa katotohanang hindi laging maayos ang lahat sa buhay. Bagamat kinikilala rin ito ng Kawikaan, hindi ito ang pangunahing paksa nito. Sa halip, inilatag ng Kawikaan ang pundasyon sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa tamang paggalang kay Yahweh, at ang kaugnayan ng pagkatao ng tao at ng kanyang mga ginagawa at bunga nito sa buhay. Kawikaan. Ang Kawikaan ay hindi basta-basta pinagsama-samang mga kasabihan, ito ay maingat na binuo bilang isang buong akda, mula sa panimula hanggang sa pagtatapos na naglalarawan sa matapang at marangal na babae. Saklaw nito ang mga mahahalagang paksa. Pagkatakot sa Diyos. Ang paulit-ulit at sentrong paksa sa Kawikaan ay ang pagkatakot kay Yahweh, ang simula ng karunungan at kaalaman. Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo 7, 29, 2:5, 13 minuto pasado alas 8, 27 minuto pasado alas 10, 14:27, 15:16, 33, 16:6, 19:23, 23:17, 31:30. Ang pagkatakot ay mas mainam na unawain bilang banal na paggalang at pagpapahalaga kay Yahweh, ang Diyos na tumubos at tapat sa tipan, na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin at nagdala sa kanila sa kanyang sarili. Exodo Kapitulo 19 Versikulo 4. Ang ganitong pananaw sa Diyos ang simula ng karunungan sa dalawang paraan. Ito ang pundasyon ng lahat ng tunay na kaalaman, at ito ang panimulang hakbang sa paglalakbay sa buhay at pagkilala sa nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng karunungan, at iniaalay niya ito sa kanyang bayan. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 19, 22 minuto pasado alas 8,
ang paghahanap ng karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay, Kawikaan Kapitulo 2. Pagkatao at bunga ng gawa. Ang panimula ng Kawikaan, Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 6, ay gumagamit ng iba't ibang salita upang ipakita ang pakinabang ng karunungan. Sa Kawikaan Kapitulo 1 hanggang 9, papalit-palit ang pangaral ng isang ama sa kanyang anak at ang pananalita ng babae na karunungan, na parehong nagpapatunay na mahalagang hanapin at pairalin ang karunungan. Ang mga talatang tulad ng Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 10 ay nagpapakita na ang karunungan ay nagdadala ng pagpapala, na maaari ring isama ang materyal na kasaganaan. Inilatag ng Kawikaan Kapitulo 1 hanggang 9 ang pangunahing prinsipyo ng kaugnayan ng pagkatao at bunga ng gawa. Ang taong naghahanap at namumuhay ayon sa karunungan ay inaasahang magtatagumpay at pagpapalain. Ganyan ang dinisenyo ng Diyos sa sanlibutan, ang kabutihan at tagumpay ay bunga ng hinubog na pagkatao. Kinikilala rin ng mga kabanatang ito na ang pagpapalago sa karunungan ay kasama ang pagtutuwid at pagdidisiplina ni Yahweh, tingnan ang Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 11 hanggang 12. Sa mga sumunod na bahagi ng aklat, tinutukoy din ang mga pagkakataong tila hindi ito nasusunod, lalo na sa mga kasabihang nagsasabing, mas mabuti pa ang, halimbawa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 23-22 is the one. Alam ng sumulat ng Kawikaan na sa mundong may kasalanan, maaari pa ring maghirap o magkulang ang taong matalino at matuwid. Ang matapang at marangal na babae. Nagtatapos ang Kawikaan sa Kabanata 31 sa pamamagitan ng masining na paglalarawan ng buhay na isinasabuhay ang karunungan. Ang Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 10 hanggang 31 ay isang tula na akrostiko. Ang bawat talata ay nagsisimula sa sunod-sunod na titik ng alpabetong Hebreo. Ito ay isinulat na parang himno, isang anyong panitikan na karaniwang para lamang sa Diyos o sa mga dakilang bayani. Bagamat walang tiyak na binanggit na mga gawaing pangsimbahan o formal na pagsamba, siya ay pinupuri dahil siya ay natatakot kay Yahweh, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 30. Ang kanyang pamumuhay sa araw-araw ang nagpapatunay nito. Ipinapakita nito na ang karunungan ng lumang tipan ay hindi naghihiwalay ng banal at pang-araw-araw na gawain, bagay na madalas mangyari sa panahon ngayon. Dahil ang Diyos ang lumikha, tinatawag tayong maging matalino sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya inilalarawan siya bilang isang mapagmahal na may asawa, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 10 hanggang 12, masinop sa tahanan, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 13 hanggang 15, 21, maingat na namimili at nakikipagkalakalan, nag-aangkat ng pagkain at gumagawa ng dekalidad na tela, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 14, 24, may kakayahang pamahalaan ang lupain at negosyo, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 16, at mahusay sa mga gawaing kamay, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 19, 22, 24. Bukod pa rito, tumutulong siya sa mga nangangailangan, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 20, at nagtuturo ng mabuti at may karunungan, Kawikaan Kapitulo 31 versikulo 26. Mangangaral. Parehong tumatalakay ang Job at mangangaral sa paghihirap. Sa mangangaral, ang tinatawag na Kohelet, ang tawag sa nagsasalita sa buong aklat, ay dumaranas ng higit na kalituhan at pagdududa sa isipan, samantalang si Job ay dumanas ng matinding pisikal at emosyonal na paakit. Ipinakilala siya bilang taong pinagpalan ng karunungan at kayamanan. Ang mangangaral, Kapitulo 1 versikulo 2 ay nagbubuod ng kanyang sinasabi, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan, isang pagpapahayag ng labis na kalituhan at kawalan ng pag-asa. Ang salitang Hebreong ginamit dito ay hevel, na ang literal na ibig sabihin ay, usok, singaw, o hininga. Sa aklat na ito, ang hevel ay tila nangangahulugang, mahirap maunawaan, o misteryoso, para bang naligaw siya sa isang ulap ng kawalan ng katiyakan at hindi mo ari kung mayroon bang tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanyang paghahanap ng sagot, na nakapaloob sa tanong sa Mangangaral Kapitulo 1 versikulo 3, anong pakinabang ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal, ay nagpapakita ng malalim na krisis sa kanyang paniniwala at pag-iisip. Nahahati sa dalawang pananaw ang mga iskolar tungkol sa kabuuang mensahe ng aklat, maaaring ito ay orihinal na puno ng kawalan ng pag-asa at dinagdagan na lamang ng huling bahagi, Mangangaral Kapitulo 12 versikulo 9 hanggang 14, upang maging katanggap-tanggap,
o kaya naman ay ang huling bahagi ang nagpapaliwanag na positibo ang kabuoang mensahe nito. Alinman sa tama, hindi dapat maliitin ang kanyang pakikipagbuno at ang paulit-ulit niyang paghinuha na ang lahat ay hevel o walang kabuluhan. Sa buong aklat, ang mga pahayag tungkol sa hevel ay katabi ng mga payong naghihikayat na, tamasa at sulitin ng kasalukuyan, halimbawa Mga Ngaral, Kapitulo 2 versikulo 24 hanggang 26. Ang mga bahaging ito na puno ng kagalakan ay hindi nangangahulugang magpakasasa na lamang sa sariling kasiyahan. Ito ay karaniwang pagpapahayag ng pasasalamat sa kabutihan ng nilikha ng Diyos. Tinutukoy nito ang pagkain, pag-inom, at pagpapahalaga sa mga biyaya ng buhay. Ang paglalagay ng magkasalungat na kaisipang ito ay sadyang ginawa upang pag-isipin ang mambabasa sa paraan ng kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang tinatawag na karunungan ay ibang-iba sa itinuturo ng kawikaan, habang nagsisimula sa paggalang sa Diyos ang kawikaan. Si Kohelet ay umaasa lamang sa sariling pagsusuri, katwiran, at karanasan. Ang paggalang sa Diyos ay nabanggit lamang sa huling bahagi, Mga Ngaral Kapitulo 12 versikulo 9 hanggang 14. Kung isinulat ito noong ika-4 na siglo bago si Kristo, maaaring naimpluwensyahan siya ng kaisipang Griego. Noong panahong iyon, mahirap para sa mga Hudyo na maunawaan ang nangyari sa mga pangako ng Diyos, kaya sa pamamagitan lamang ng sariling pagsusuri, hindi niya makita ang kahulugan ng lahat ng bagay. Gayunpaman, ang mga payo tungkol sa pagpapahalaga sa buhay ay nagmumula pa rin sa kanyang tradisyon bilang Israelita. Kahit paulit-ulit siyang makapag-isip na walang kabuluhan ang lahat, hindi niya maitatanggi na ang buhay ay mabuti at mayroong dapat ipagpasalamat. Ang puso ng aklat ay ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang pananaw na ito. Sa huling mga kabanata, Mga Ngaral Kapitulo 11 versikulo 7-12-8, ipinakita kung paano nasagot ang kanyang kalituhan. Ang paalalang, alalahanin ang lumikha, at pagtanggap sa kagalakan ang naging susi. Ang Mga Ngaral Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 7 ay katumbas ng sinasabi sa kawikaan na ang pagkatakot kay Yahweh ang simula ng karunungan. Binaligtad niya ang kanyang dating paraan ng pag-iisip, nagsisimula na ngayon sa Diyos bilang lumikha, sa halip na sa sariling karanasan lamang. Hindi nito inaalis ang mga hamon at hirap ng buhay, ngunit nagbibigay ito ng matibay na pundasyon kung paano mamuhay kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay. Job. Sa aklat naman ng Job, ang kasagutan at pag-unawa sa paghihirap ay nakamit din sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Diyos bilang lumikha. Job Kapitulo 38 versikulo 1-42-6. Malinaw na inilarawan ang matinding paghihirap ni Job, inalisan siya ng lahat ng mayroon siya at nagkasakit ng malubha, Job Kapitulo 1 versikulo 6-2-10. Sa simula, nagpahayag siya ng kahangahangang pananampalataya, Job Kapitulo 1 versikulo 21. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan at sa Diyos, at sa huli ay muling pinagtibay ang kanyang pananampalataya. Ngayon ay mas malalim na ang kanyang pag-unawa at pagtanggap, Job Kapitulo 42 versikulo 5. Ang kanyang paghihirap ay hindi nasagot sa pamamagitan ng paliwanag o katwiran lamang, kundi sa pamamagitan ng makapangyarihang pakikipagtagpo sa Diyos. Bagamat tila sumasalungat ang karanasan ni Job at ng mga ngaral sa prinsipyo ng kawikaan tungkol sa pagkatao at bunga ng gawa, hindi ito kabaligtaran o pagkakamali ng prinsipyo. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang tungkol sa tamang paraan ng pagkilos, ito ay tungkol sa paghubog sa buong pagkatao ng mananampalataya. Ito ang nakikita natin sa dalawang aklat, ang paghihirap ay isa sa mga paraan ng Diyos upang tunay na maturuan at mapalalim ang ating karunungan. Ang panitikan ng karunungan at ang iba pang bahagi ng kasulatan. Itinuturo ng panitikan ng karunungan na ang buong sanlibutan ay galing sa Diyos, at ang karunungan ay ang paghahanap at pagsunod sa kalooban niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang matibay na pagtuturo nito tungkol sa paglikha ay mahalaga para sa pananampalatayang Kristiyano ngayon na nagnanais maglingkod ng buong puso sa Diyos. Nagsisilbi rin itong mahalagang batayan para sa bagong tipan, kung saan si Jesus ay inilalarawan bilang ang karunungang nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2. Tinupad at ginampanan ni Jesus ang lahat ng bahagi ng lumang tipan, kasama na ang lahat ng kahulugan ng karunungan. Amen. Maraming salamat da pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.